ang puso sa kalusugan. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Naa ka ba'y duha-duha sa imong pagtuong Katoliko? Gusto ka bang makahibalo sa imong pagtuo? Duna ka ba'y mga pangutana nga kinahanglan og tubag sa Biblia? Busa giagda ka mo ni ining maong programa. Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Koro kabildo sa Katolikong pagtuo nga gipangunahan sa Catholic Faith Defenders sa Diocese of Naval sa pagpaminaw o pagpangutana sa mga nahisulat sa Biblia. Kauban si Sim Saldo og Andy Trani. Koro kabildo sa Katolikong pagtuo matag Domingo dinhi lamang sa Radyo Natin FM. Road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Okay, mayong udto mga kaigsunan ko. Niya nasabtan niya atong tulumanon, Kolo Kabildo sa Katoliko nga pagtuo. O agig pagbukas, anatang humbong pamalandong o pagampo sa ngalan sa man, sa anak sa Diyos, Espiritu Santo amin. Dalaygon nga Diyos, nagadayang pasalamat kayong kanimo sa mga grasya o panlangin nga imong gihatag ni kanamo. Lamdagi imong kaisipan, aron pagsangyaw ni Ebanghelyo sa kaluwasan, aron sab kini makatuhop ngadto sa mga kasing-kasing sa tigpaminawan nining mga programa. Kining tanan ng pangayo pinagi ni Kristo amo Ginoo. Amen. Sa ngalan sa man, sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Okay, mayong Domingo sa aton tanan mga kaigsunan. O Divine Mercy Sunday karon. O ang atong mga pagbasa nga gikutlo sa Ebanghelyo ni San Juan, uluhan 20 ug tudling 19. O diya sa atong Ebanghelyo naghisgot man gini sa ikaduhang Domingo naman ni siya sa pagkabanhaw. O ikaduha o ikatulo diin nga kini si Tomas mao ang murag bida ani nga atong Ebanghelyo sa pagkakaron. O before ana mga kaigsunan ko, ariyo na ta sa atong mga pangumusta, mga greetings ngadto sa atong mga suki nga tigpaminawan nining maong tulumanon. O ingon mo sab ngadto sa mga tao nga matinabangon aron makapadayon ta nini atong programa sa Koro Kabildo sa Katoliko nga pagtuo. Sama ni Engineer Ruel Valentin Istasyon nga tagiyan ning Isis Compunit. Internet Wi-Fi installation with unlimited internet connection 24/7.
owned by, managed by Engineer Ruel Valentin Estacion. O sa iyang contact number 0947510184. O gingon mo sab makakontak mo kang Alexander Nokira. O ngadtos ato nga buutan og matinabangon nga Honorable Biboy Castro, Sangguniang Bayan member, kang Honorable Miguel Casas Jr., Sangguniang Panlalawigan, og tong maabtikon og matinabangon usab nga abogado si Attorney Redentor Biliordon, former Vice Mayor og expert sa mga kriminal nga mga balaod. Og ngadto sab sa atong mga tigpaminawan sama ni atong kauban sa grupo si Christy Santos sa Dinar, kauban naman sa meeting kagapon nga di natay pagahimuon nga tiabot nga seminar sa Karay-Karay. Ingon man sa gatos kang Richam Lambit o kang paring Alibio sa Sampaw, ang Father Dario Bibilio, tong advisor sa San Isidro, o kang Billy James, kang Raul Ramirez sa Tabango, o kang Father Maning sa Larda sa Liti-Liti, o kang John Daang sa Kulaba, o kang Nick Rasunabi, o yun naman sab sa tanan mga lay minister sa parokya sa San Roque sa Luksoon. Di na lang mo tag-usaw-usaw na ako kay bawa ko nga damo ra bata kayo purebiyag. Onya do natay pintikasi karong sunod nga Sabado diha na sa atong simbahan kay dili pa man sagbuton ang atong minteryo kay huraw man ron. Ay nga masab nga nagmonitor nini atong tulumanon si Boy Sitok, Boy Carlet, si Ramon Abad, si Gary Garcia dia sa Bro Gary maingod to. Og sa Disors Flower Shop nga gi-manage ni Rachel Disor dia sa may merkado. Okay, Bro Dani na kay kadugang yung mga atong pangumusta. Salamat Brother Store. Bro Dani, mayong udto sa inyo. Taga si Sa inyong tanan. Kutob sa maabot sa atong Sibya sa atong 103.9 FM radyo natin. Mayong udto sa inyong tanan. Ilabi na sa nag-birthday. Belated happy birthday sa ahong kabat si Bilma Sapagante dito mo sa Destiny. Uy. Kuya kayo bro kay may litso nga baka dito. Nya gapo po belated happy birthday sa ka Rosita Maranga. Agan. Happy birthday. Karon birthday po sa umangkon kang Giselle Hope de Los Santos. Murag tuwa sila sa Green Lagoon. Mayong udto sa inyo da sa Green Lagoon. Ug sa tong ganahan nga musimhot o mga preskong hangin. Matula mo sa Green Lagoon kana gidumana na sa mga barangay officials. Pinunguluhan sa atong barangay kapitan si Carlito Malanga. Yung mga kaigsunan na sa i-greet ang atong mga kauban sa CFD sa Diocese Naval. Atong presidente sa Diocese si Dr. John Anthony Romagos. Maingod to, sir. Si ang mga parochial president man sa ato sugdan to sa Minlan kang Brad Billy James Roque sa San Isidro, mas tabago kang Brad Raul Ramirez. O diri sa Kulaba kang Brad John Daang may udto bro, man siyang liyot diha ka si Krasunabi sa Nick Krasunabi. Rick Krasunabi. Diri sa Nico. man sa kaibiran kang Brad Frank Linjo o atong Vice President sa Luksoon kang Brad Tute Matugas. Wala naman mingaw na ko sa iba bro. Maingod to. Mingaw na ko sa iba bro. Karina. Man kang Brad Sim Saldo. May gapo dito man si Brad Sim buma sa atong sa meeting. Ingon man kang isa pa bro, nga ato bang kauban. Kang PD Tabanaw, kang Brad Andy Trane. May ra magtuba gid Andy gi-bring house ni Brad Store ang tuba gapon. Ayaw itugan bro. Ingon mas atong suki na atong tigpaminaw, ingon mas mga taga-bliss, ingon mas mga ministers, nga sa bliss kang Brad Store, kang Brad Floro o kang Brad Joe. Mayong udto sa inyo bro, mayong pagpaniudto. Ingon mas taga San Pablo nga naminaw karon, kang Madiminang, kang Manupasek, kang Isuambet, mayong udto, mayong pagpaniudto ka itong tanan. O
Abot bro, wala naman tayo nakalimtan. O katong nakalimtan, sa sunod na lang pohon. Sunod lang po. Okay, Bro Rene, manakay ka. Great, wala na. Okay, adto ta sa atong gamay nga pamalandong sa atong ebanghelyo. Ipaambit sa atong igsoon si atong Board of Governors, Rene Morillo. Bro Rene? Salamat, Professor. Ito na tayo gamay nga pamalandong bayan sa atong ebanghelyo karon Domingo. John 20, 19 at 31. Mga igsoon ko ni Kristo, nakibano ba kita sa kalipay sa pagkabanhaw? Ginahinay pagpadayag sa nabanhaw nga Hesus. Ngadto sa iyang mga disipulo ang himaya sa iyang pagkabanhaw. Bisan pa sa bakante ng mga lubnganan o bisan sa iyang pagkakita sa mga babae, huyang lang gihapon ang ilang pagtuo ug nagpabilin ng mahadlokon basin dakpon sila sa mga Hudiyo. Sama ni Tomas, diya sa itong pagbasa, bisan pag nagihigugma ug maayo niya si Jesus, nagkuwang siya sa kaisog, pagbarog kilid ni Jesus dito sa iyang kasakit sa krus. Nagpalayo hinuon siya ug nagduha pagtuo sa iyang mga kauban sa diyang giingnan sa nila sa pagkabanhaw sa manunubos. Sa diyang nakakupot na siya ug igong kaisog aron pagkuyog ug pagbalik sa mga kauban niyang disipulo, gipakita siya ni Jesus sa mga timailhan sa iyang pagkabanhaw ug giingnan. Pagkakuwang sa imong pagtuo, Tomas, karon nituo ka kay nakakita ka man. Inon ko ikaw, bulahan ka itong mituo, bisan wala makakita. Sa diyang nagpakita na siya kanila, iyaw sab gipakita ang mga prueba sa iyang pagkabanhaw. Ang iyang mga samad, dinunggaban sa kilid, samad sa kamot ug tiil. Iyang gikalma, ang ilang kahadlok, aron maangko nila ang kalinaw. Ug naa pa kayod, siya gibuhat ng mga gugma o pagsalig lang sa ang makahimo. Yang gisangon sa iyang mga disipulo ang tahas nga mao ang pagsabwag sa mayang balita sa tibuok kalibutan. Ang iyang pagsangon sa iyang mga disipulo susama usab sa pagsugo sa iyang amahan aron pagluwas kanato o pinagi sa iyang pagtuo sa pagsalig sa amahan iya kining gituman ug walay pagduha-duha. Mausab kini ang iyang gisangon ngadto sa iyang mga tinunan o karon kanato. Sa mga gihatagan niya ang iyang mga disipulo sa gasa sa Espiritu Santo. Mapod karon, gihatagan kita niini aron atong gamiton sa atong bag-o nga kinabuhi nga nagsunod sa iyang mga sugo. Adunay usa ka istorya, usa ka grupo nga nangatkat sa bukid dito sa Europa. Nakasabot sila nga tungason ang usa ka taas nga bukid. Ug sa dito na sila, nangagi sila og usa ka pangpang. Kay lagi wala may lain agianan aron maabot ang kahitasan. Nitong oras sa hapon sa nagkataas ng ilang pagsaka, nakabaga usab ang gabon. Makita lamang nilang usa ka dupa sa ilang atubangan. Sa nagsigi na sila saka, sa kinaulihian, ng ilang kauban nila, nadalinas og nahulog sa pangpang, nga ilang gagian. Wala kini matik di, sa iyang mga kauban kay lagi, kalit ang hitabo. Unya na wala man sila makita, gawa sa kalayoon, na usa ka dupa sa ilang atubangan. Sa laing bahin, ang nahulog nga tao swerte pagayod, kaya nakakapot siya ug sa nga wala gayud madayon ang iyang pagkahulog. Sa iyang kadlok, nakahinumdum siya pagtawag sa Ginoo. Ginoo, luwasain tao nako sa akong kabutang karon. Gusto pa ko muli sa akong pamilya. Tuod man gituwag siya sa Ginoo og gingnan, mituo ka ba kanako? Yes, Lord,
siya mitubag. Misali ka ba kanako? Yes, Lord. Dason pa niya. Kung mao, buhi sa sanga, nga imong gikuptan. Naglibog ang tao sa sugo sa Ginoo. Kung mubuhi ko, mahulog ko ug mamatay. Pong pa niya. Ang iyang gibuhat, ang iyang gitangtang ang iyang bakos, pinagi sa usa ka kamot, ug iyang gihigot sa iyang kaugalingon ngadto sa sanga, ug nagdahom nga sa sunod buntag, luwason siya sa iyang mga kauban. Pagkasunod adlaw tinuod, gipangita siya ug nakitaan siya sa iyang mga kauban nga nahigot sa sanga ug patay na. Tungod sa kabugnaw sa panahon, ninggahi siya ug namatay. Apan ang ilang katingad-an, ngano nagigot man siya sa sanga sa kahoy, nga ubos sa iyang tiil, mga duha ka dangaw ang gilayaon. Layaon. Ang gilayon. Gilayon. Dora kadangaw. Dora kadangaw. Yuta man kini. Kung wala siyang maghigot, o nimbuhi sa sanga, makaliw kunta siya, o dili mamatay. Mga igsoon, sama ni Tomas, mituo siya apan wala mo salig, o sama ka nato, dalira kayo ang pag-ingon, nga mutuo kita sa Ginoo. Apan ang pangutana, misalig ba kita kaniya? Ato bang gisalig ang atong kinabuhi ngadto kaniya? Hinautunta, ato kining iampo. Ginoong Hesus, pinagi sa mong kadaogan kontra sa sala, nabuntog nimo ang tanan gahom sa kangit-ngit. Tabangi kami pagduol kanimo, o pagsalig sa imong mga pulong. Ligo na kami, diya sa mong pagtuo, o pagsalig sa imong mga saad. Amen. Okay? O, nailayan diha, bro. Okay, mata siya ang paambit ni Bro Rene. Bro Dane, na kay kadugang. Nakulo ko'y ikadugang-dugang ani bro. Ato kan ang atong bida karon bro, kini man gyud si Apostol Tomas. Si Tomas atong bida karon bro. Manay si Tomas ag ingon nga to see is to believe sa mga lagas pa. Nga baliktaron nga believe is to see. Ya. Ya ngano na siya nga Thomas, ha? The doubting Thomas, maningan siya sa kwan, sa diya sa mga diya sa history of Exxon, gihanlan sa doubting Thomas, maduhaon nga Tomas. Kaya sa Exxon, kay si Tomas, wa magay sa magtuo nga mabanhaw si Kristo. Kaya nakita magin niya, matupad hibasa ni Bradini nga nagpaantaw siya sa diya si Kristo nga nagbitay sa cross dito sa layo naglantaw. Nakita gid niya namatay si Kristo man nga wag sa matuo. Bisag sigundlan sa mga kauban nga apostolis kay dinhi ganina Domingo pa sa karon adlaw sa kadawon Domingo na dinhi ganina ang Ginoo di pakita siya di mutuo Sa katender. wa malagi wa di sa mutuo kay gawas ko no kung sok na ko ako tudlo dito sa samad sa iyang kilid diha na sa mutuo mo na nga sa sunod po ka Domingo, matubarbadiston nga mura ikatulo na tulo ka Domingo. Nagpikit na si Tomas. Nagtigom na po sila. Apil na si Tomas. Present na matupa sa mga ANC. Diha na si Tomas. Present na. Mo to nga Domingo gapon. Di ba? Ato naman Domingo gapon to sila. Wa to bang sila kaglaing adlaw. Domingo. Kada sinimana na ila pagtigom. Pagtigom nila, pagtagbo. Pero to sila sa igbaw nga lawak niya siya anila ang pultahan o bintana kay mahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo kay mga sumusunod man ni Kristo. Dahil sila pagtigom mitunghan na po si Jesus. Nya diyan nas Tomas. Present nas Tomas di na absent. Di ba bro? Present ta. Gipakita na gyud siya sa Oto nga mao gapon sa Ginoo sa ang kalinaw maanaa ninyo, magapon iyang address from me, pagsugod, mo na nga, iyong tawag sa Tomas. Sige, hikapan na akong hikapan na ang akong kilid, isuksok na imong kamot. Kaya di ba kamuto, mo to nga sa Tomas, mo to primero nga confession, yung ingos Tomas, Ginoo ko, Diyos ko. Ito pa, iyong confession to niya mo na maigsoon nga,
mao na maigsoon nga primero confession mao na nga ato gisunod kay diha nga hitabo maigsoon ang hitabo diha nga gihuipan sila sa Espiritu Santo. Hiingon ang Ginoo gitaga authority ang mga apostoles nga kung si kinsa inyong pasayloon o siyuta, pasayloon sa langit mao na ang gisunod sa simbahan mapag kumpisal. Mato padayon maigsoon, niingon si Kristo kan Tomas nga bito ka kanako kay unsa man kay nakita ka. Bulahan tong wala ka kita nga mituo. Mao na maigsoon atong sundon ang diin ni kutob si Tomas maigsoon. Kini si Tomas human sa pagkayab ni Kristo sa langit, nagbuwagay naman ng mga apostoles. Siya ang iyang lakat pa est. Higadto siya padong sa dito. Higadto siya padong sa Tigris at Euphrates sa kining yuta dati sa Babylon man ingon Iraq. Dito siya nagwali, magsuon. Mato pa sa wala nas Biblia, mato pa sa tradisyon. Dito siya nagwali na. Nyahuman dito may paunahan na bonsai higadto sa Persia mao na karon ang Iraq mao na karon ang Iraq dito napay katedral dito galis Pope Francis nagkuan nag misa pagkatun niya sa Iraq nya may igsoon sa pagka year 22 minawigan mo sa padong pa south sa Patimog abot siya sa yuta sa India, sa ingon nga Malabar, India. Dito may igsoon nga nagtukod po sa dito, nagwaling po sa dito. Dadaan niya mga igsoon ang kuan. Dadaan niya ang katong giguhit nga kanang ito sana. Inahas kanang panabang katong giguhit ni San Lucas nga si Santa Maria nagkukus bata. Iya ginadaan ni Pinting ni San Lucas nga si Santa Maria yang gidada kadto sa iya pagwali sa kahito sa gangarian sa langit o iya pagwali sa kang Ginoong Hesus. Mao na nga makapit ito unahan sa kadako man gini yuta sa India. Ingadto siya sa unahan ngadto sa Malapur. Dito siya namatay kay usagi giitsa sa mga Brahmins, kani mga Brahmins, mga sundalo man sa India, giitsa sa buhok, dito siya bangkaw sa dito. Oh. Mao na nga ang iyang remains karon ay St. Thomas Maigsoon na sa cathedral sa Milapur. Ang St. Thomas, to ay ang mga remains sa Maigsoon. Mao na to po dito ang painting ni ang original painting ni San Lucas sa inahan sa kanang panabang ng Santa Maria nagkukus bata tapos ito ilang biniret ilang gisaulog dito gapon kada tuig. Mo na siya Mother of Perpetual Help nga permanenteng dumugon sa mga tao da sa Baklaran kanang Mother of Perpetual Help kada Miyerkules. Mo na siya. Sige, padayon, professor. Okay. Mga kaigsunan ang atong ebanghelyo sa nakoy gamay lang naaninaw nini ato karon nga ebanghelyo karon Domingo ha. Og una kumanto sa atong ebanghelyo nga painumdom lang sa tanan nga karong Miyerkules nga moabot April 14 tama 14 tama, Miyerkules, April 14, mao ang first baptism sa atong Kristyanismo din sa Pilipinas nga gidala nila ni Magellan. So sa Cebu na ni siya mga kaigsunan ko. Okay, ang atong ebanghelyo naghisgot og adlaw nga igpapahulay kining pangilin nga pagsaylo kay Domingo man kada Domingo na din nagpakita si Kristo. So mo na siya ang atong gisunod nato nga mga Katoliko. Og ingon man usab naghisgot usab ni siya og Biblia og ingon man sa tradisyon. Kay nagingon man diri daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Hesus gisaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala nahisulat niining basahona. So naghisgot ni og Biblia og tradisyon.
Kay doon na may uban, labi na ganyan ang mga Bible alone, sola scriptura, nga Biblia lang ang tuhan. Wa mo amo kay namin pa may tradisyon. O gingon man sab kining sakramento sa pagkumpisal, kay nagingon man nga ang inyong pasayloon dinhi, pasayloon dito sa langit. So kinsa man ang gihatagan aning mga sakramento sa pagkumpisal, ang mga apostolis og mo na siya ang hangtod karon. Unya ang atong mga kaatbang, mga protestante, dili sila dining kumpisal sa pare kay wa lagi sila. O napod sila. Naman ang kanila ang aglipay. Pastor. Ang ilag sa garan pastor. Kining ang pagpakaylap nga nagingon nga ako nga gipadala sa amahan, ako usab magpadala kaninyo. So mao na siya ang pagpakaylap na pagkakatoliko. Makaylapon magpadala. So sa ato pa mao na siya nga gikan sa Jerusalem 33 AD ngadto sa Roma ngadto sa Espanya o hantod nga moabot din sa Pilipinas ikas 500 na katuig ang atong Kristyanismo din sa Pilipinas. Mao ni siya ang pagpalaganap kung pagkaylap kung Katoliko. Eh, nagingon si Kristo, ako nagpadala kaninyo, o ang Amahan nagpadala ka nako, ako sa magpadala kaninyo. O kining pagka Dios ni Kristo, muna siya ang unod sa itong Ebanghelyo, ang pagka Dios ni Kristo. Tungod kay si Tomas ang miingon, Ginoo ko o Diyos ko. So, muna siya ang mga unod diha sa atong Ebanghelyo. Na kinini ang tradisyon, nga wala na masulat sa Biblia, mga kaigsunan ko, tuo na lang mo tradisyon. Kaya na, nag-istorya man diri sa Biblia nga. Naapay daghan nga gisaksihan sa mga apostoles. Hindi nga masuod na. Di na masulod sa tipong kalibutan. Grabe na kayo. Paana. So, mga kaigsunan ko, atong hisgutan kinini ang pagka adlaw nga igpapahulay nga dia mo ni siya ang ato karon nga atong mahirisgutan kay sa matag Domingo dili lang gani kay sa panahon pa sa buhi pa si Kristo nagsuroy naman ni sila sa adlaw nga ipapahulay. Unya hangtod karon nga nabanhaw na si Kristo mao na gid ni siya ang gisunod sa mga apostoles. Sunday was kept holy from the time of the apostle, from 30 to 33 AD dito sa Jerusalem. Ug mao na ni gisunod. Mao na siya ang mabasa sa World History by O'Brien, page 146. Ang kasaysayan nagtug-an nga ang mga Kristiyanos nagpahulay na sa adlaw nga Domingo. O atong ihatag ato kang Bro Rini ang iyang pamahayag, Bro Rini. Okay. Doon na tayo, ang atong topic karon may tungod sa ang adlaw ng ipapahulay o ang adlaw sa Ginoo. Doon ay mga pangutana. Primero, kung sama ng Saba. Atong tubag mo ni. Saba is a day of religious observance and abstinence from work, kept by Jews from Friday evening to Saturday evening, and by most Christian on Sunday. Sa ato pa, ang adlaw ipapahulay, mao ang reliyoso nga tulumanon o paghunong sa trabaho, nga ginasaulog sa mga Hudyo gikan sa Bernis sa gabi, hangtod sa Sabado sa gabi, o sa mga Kristiyanos, adlawng Domingo. Pangutana, nga naman, ang mga Katoliko, nga Domingo man ang inyong gigisimba, nga Sabado man ang adlaw ipapahulay, o gisimba, ngayon sa Ginoo sumala sa Genesis 2:3. Sa kapitong adlaw, nahuman sa Ginoo, nahuman sa Diyos, ang iyang gibuhat, o may pahulay siya. Gipanalangin sa Diyos ang kapitong adlaw o gibalaan niya kini. Kaya mao adlaw natapos niya ang tanan niyang
pangpamuhat o mipahulay siya. Exodus 28. Hinomdumi ang adlaw ipapahulay o bulaan na kini. Deuteronomio 5:12. Tamda o bulaan na ninyo ang adlaw ipapahulay, sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Diyos. Isaiah 66:23. Matag bag-ong subang sa bulan o matag adlaw ipapahulay, ang tanan tawo moduol kanako dito sa Jerusalem aron pagsimba kanako. Mao kini ang tubag sa pangutana. Jewish Sabbath is weekly day of rest, observed from sundown on Sunday until the appearance of 3 stars in the sky on Saturday night. Sa ato pa, ang ipapahulay sa mga Hudiyo, ang sinimana nga adlaw sa pahulay sa ilang gihimugikan pagsalop sa adlawng Bernes hangtod sa pagpakita sa tulo ka bituon sa langit sa Sabado sa gabi. Buti pasabot, ang Sabat nga adlawng Sabado ipapahulay og isimba sa mga Hudiyo. Ang kagikan sa pulong Sabat mao ang Hebreo nga pulong Sabat nga nagpasabot og to rest. Sa Griego, Sabaton. Sa Latin, Sabatum. Ang mga teksto gigamit sa mga Sabadista diya sa Biblia, husto, kaya ang Diyos mo naghatag niya na. Apan, ang sayop bao, ang mga Sabadista, kaya nag-iingon man sila, nga adlang Sabado mao ang adlang ipapahulay sa mga Kristiyano, Kristahonon. Ang adlaw Sabado, adlang ipapahulay sa mga tinuhuan sa mga Hudiyo, dili sa mga Kristohanon. Tinaw kini gipahayag sa mga teksto nga gigamit sa mga Sabadista. Ikaduha, tungod kay daang tugon, wala pa yung mga Kristohanon. Sa Salmo 147, 19-20, gingon din ni, gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan, ang iyang mga balaod o pahimatyon ngadto sa Israel. Wala niya kini buhata sa uban nga nasod. Wala sila masayod sa iyang mga balaod. Dayga ang Ginoo, buot ipasabot, walay labot ang dili Hudiyo, balaod sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo adunay ilang reliyon nga tinuhuan. Buhat 2:11. Ang Ginoong Hesus nagpakamatay sa krus tungod sa alang sa mga sala sa tanang katawhan. 1 Pedro 2:24. Og nabanaw sa adlang Domingo, Mateo 28:1-9, sa versikulo 1, gingon, tapos sa adlaw ipapahulay sa pagkabanag-banag na sa buntag sa adlang Domingo. Ang pagkabanhaw sa Ginoo nagligon sa mga apostoles, 1 Corinto 15:14, kung wala pa mabanhaw si Kristo, kawang lamang ang among giwali o kawang lamang ang inyong pagto. Bosa, ang adlaw diin na banhaw ang ginudakog bili sa mga Kristohanon. Tungod nini, ang mga apostoles nagtigom himon sa adlang Domingo ug sa lawak sa balay sila nagtigom dinhi sa templo. 1:20-19-26. Sa pagkagabi niya itong Domingo, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangka nila ang pultahan kaya nangahadlok man sila sa mga kadakuan sa mga Hudiyo. Unya, mitungha si Jesus, taliwala nila, umingon, mainyo unta ang kalinaw. Sa versikulo 26. Human milabay ang usa ka semana, Domingo na pod, nagtigom na usab ang mga tinunan sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang pultahan apan mitungha si Jesus ug mibarog taliwala nila ug mingon, mainyo unta ang kalinaw. Tungod usab nini, si San Pablo nanudlo sa mga Kristohanon sa taga Corinto nga magtigom sa unang araw, sa adlaw, Domingo, sa matag semana, 1 Corinto 16:2. Sa unang adlaw, matag semana, ang matag usa kaninyo kinahanglan
magahin o kwarta sumala sa inyong kinitaan o tigumon kiniaron maandam na ning ana inig ana nako. Tungod nini si San Pedro mao ang unang pangulo sa mga Kristohanon. Mateo 16:18 ug Juan 21:15-17. Mitawag sa adlawng Domingo ug adlaw sa Ginoo. 2 Pedro 1:19. Gingon dinhi, busa midugang ang among pagsalig sa mga mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pagayo, kay kini sama man sa suga nga nagdanag diha sa kangit-ngit hangtod ngumubanag-banag ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabugason mudanag sa inyong kasing-kasing. Tungod sa pagtawag ni San Pedro sa Domingo sa adlaw sa Ginoo, si Juan usab nanudlo gigamit ang pulong sa adlaw sa Ginoo, pinadayag 1:10. Bosa klaro sa mga Kristohanon ang ilang igsisimba sa Ginoo. Gitawag nila sa adlaw sa Ginoo, Lord's Day, dili adlaw pagpapahulay. Ang adlaw Domingo nga gitawag ni San Pedro o adlaw sa Ginoo, gingon ni San Pablo nga ilang adlaw sa pahulay sa katawhan sa Dios. Hebreohanon 4:8-9. Gingon dinhi, kay kung si Dios kahatag pa kanila og pahulay, dili na unta ang Dios muisgot og laing adlaw. Busa doon na pay laing adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa Dios. Gilisan sa Dios ang adlong papahulay og laing adlaw. Tungod kay ang daan tugon, gipahunong sa Diyos ang adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo, Osias 2:11. Pagpangutan 2:6. Gipahunong sa Diyos ang adlaw ipapahulay tungod kay gipasipadan kini sa mga Hudiyo. Nasa Jeremias 3:18, sa diyang gibuhat kini sa inyong katigulangan, wala pa ba kita o kining syudara kastiguha sa atong Ginoo apan gisipadan gyapon ninyo ang adlaw ipapahulay og sa ingon naghagit kamo sa dugang pangkasuko sa Dios batok sa Israel. Ezekiel 20:21. Apan ang ilang mga anak misukol kanako, wala nila tumanang akong mga sugo nga maoy untay makaluwas kanila kung ilang tumanon ang gipasipadan pagayod nila ang akong mga adlaw ipapahulay. Unsa may balaod sa adlaw ipapahulay? Exodo 20:10. Dili mo trabaho sa adlaw ipapahulay. Ang mga Sabadista misunod sa adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo. Pero naaman lagi mga Sabadista na narabaho sa kumpanya bisan og adlaw ipapahulay o Sabado. Exodo 31:14-15. Patyon ang magtrabaho sa adlaw ipapahulay. Wala man lagi patya ang mga Sabadista sa ilang mga membro na nagtrabaho bisan og adlaw ipapahulay o Sabado. Exodo 35:3. Ayaw pagtrabaho bisan gani paghaling og kalayo diya sa inyong balay, dili magluto og pagkaon sa adlaw ipapahulay. Magluto man lagi sila og pagkaon sa mga Sabadista bisan adlaw ipapahulay sa Sabado. Numero 15:32-36. Nangahoy sa adlaw Sabado, gibato hangtod namatay. Mao na ang balaod sa mga Hudiyo sa adlaw ipapahulay pero wala gituman sa mga Sabadista. Ang nagpahulay sa Sabado kaaway sa Ginoo. Ang mga tao nga nagpahulay o Sabado kaaway ni Ginoong Hesus. Sa Ebanghelyo ni San Lucas atong mabasa nga misulod si Ginoong Hesus sa sinagoga aron pagtudlo sa mga Hudiyo. Lucas 4:16. Apan nangasuko ang mga Hudiyo kang Ginoong Hesus, gusto nilang ihulog sa pangpang ang Ginoo. Lucas 4:18-19.
Nausab sa Lucas 13:14-17. Dinimingon si San Lucas nga kaaway sa Ginoo ang nagpahuway sa ikapitong adlaw o Sabado. Sa Juan 5:18 gipadayag ni San Juan nga si Ginoong Hesus gustong patyon sa mga Hudiyo kay gilapas ni Hesus ang balaod sa adlang ipapahulay. Sa Ebanghelyo ni San Lucas sa kapitulo 6 sa uluhan sa hubad sa gitawag og santos nga Biblia, gingon nga si Ginoong Hesus makigbatok sa mga Sabadista. Buti pasabot nga kaaway ni Ginoong Hesus ang mga tao nga napahulay sa adlang Sabado. Sa diretso nga pagkasulti nga kaaway sa Ginoo ang mga Sabadista. Balhin na mo mga Sabadista kay kaaway mo sa Ginoo. Ang mga apostoles nakiglantugi sa mga tao nga nagpahulay og Sabado. Si Ginoong Hesus kaaway sa mga tao nga nagpahulay og Sabado. Tungod nini, ang mga apostoles nakiglantugi sa mga tao nga nagpahulay og Sabado. Buhat 17:17. Bosa dito sa sinagoga, nakiglantugi si San Pedro sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios o sa mga tao nga mihiagi sa plaza matag adlaw. Ang sinanguga mao ang kapilya karon. Nausab sa buhat 18:4. Kada adlaw ipapahulay, nakiglantugi siya sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudiyo ug mga Grego. Ang gingon aron pagkabig nagpasabot aron ang mga Hudiyo ug mga Grego mahimong Kristohanon. Buhat 28:26. Si Agripa mingon kang Pablo, nagtuo ka ba nga makabig mo ako pagkakristohanon sulod lamang sa mubong panahon? Nausab sa buhat 19:8. Unya miadto si Pablo sa sinagoga og sulod sa 3 ka bulan, giwalihan niya ang katawhan sa walay kurukahadlok. Ikalantugi o naninguha pagpasabot kanila mahitungod sa ginharian sa Dios. Kining maong mga teksto nagpasabot nga mga tao nga nagpahulay sa Sabado dili kauban sa mga apostoles. Sa lain pagkasulti, ang mga tao nga nagpahulay sa adlaw sa Sabado dili mga Kristohanon. Bosa kung ang tao mingon siya Kristohanon apan nagpahulay sa adlaw sa Sabado nga iya sa mga Hudiyo mogawas og iyang pagkahudiyo ug mao na ang pinakasakit kaya ang nagpakahudiyo, iya ni Satanas. Binadayag 2:9 o 3:9, gingon. Dini nasayod ako sa imong giantos o sa imong kakabos apan ang tinuon. Dato ka, nasayod usab ako sa mga gibutang-butang kanimo niadtong pagkahudiyo apan sila sakop biay ni Satanas. Sumala sa mga Sabadista, mabasa sa Biblia ang hubad sa Katoliko nga mao ang santos nga Biblia ang adlaw ipapahulay Sabado apan dili kini magamit batok sa simbang Katoliko tungod kay ang Katoliko wala magtudlo ang Sabado iya sa mga Kristohanon kay sa Biblia ang adlaw ipapahulay gihatag sa Dios ngadto sa mga Hudiyo lamang. Salmo 147 19:20 o Colosas 2:13. Buti pasabot, walay labot ang dili Hudiyo sa adlaw ipapahulay. Dugang pa, sa Biblia nga hubad sa simbahan Katoliko, nga mao ang santos nga Biblia nga gigamit kunuhay sa mga Sabadista, atong mabasa nga gibungkag ni Ginoong Hesus ang Sabado. Juan 5:18. Busa, tungod nini misamot pagpaninguhag patay kaniya ang mga Hudiyo. Kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado kundi iya nga giingon sa Dios nga kagalingon niyang amahan. Diin nagpakatumba siya sa Dios. Tinaw nga gibungkag sa Ginoong Hesus ang Sabado nga ipapahulay. Buti pasabot giusab ni Ginoong Hesus adlaw sa pahulay.
Tungod niya na klaro nga dili Sabado ang adlaw nga igsisimba nga gigahin sa Ginoo alang sa mga Kristiyanos. Sumala sa mga Sabadista, giusab kuno sa Katoliko ang adlaw ipapahulay nga Sabado ngadto sa Domingo niadtong tuig 336 sa Council of Laodicea. Ang gihimo sa simbahan Katoliko mao lamang ang pagdeklarar ang adlaw nga ilang giisisimba ngadto sa Ginoo mao ang adlawng Domingo, dili adlawng Sabado. Kini tungod kay ang simbahan Katoliko dili Hudiyo kundi dili Kristiyano. Dili ang simbahan Katoliko ang nag-ili sa laing adlaw sa adlawng ipapahulay, Sabado, kundi dili ang Dios mismo. Hebreo 4:8-9. Igingon din kay kung si Dios nakahatag pa kanilang pahulay, dili naunta ang Dios maghisgot pa og laing adlaw busa doon na pa'y adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa Dios. Buti pasabot nga ang simbahan Katoliko igo lang mitudlo o mipatuman sa gibuhat sa Dios nga pag-ilis sa laing adlang ipapahulay. Sa daang tugon, ang katawhan sa Dios mao ang mga Israelita, Hudiyo, Jewish religion. Sa bagong tugon, ang katawhan sa Dios mao ang mga Kristohanon. Buhat 11:26. O magpasalamat kita sa Dios nga kita mga Kristohanon. Unong Pedro 4:16 mingon si San Pedro, apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagka-Kristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini. Kinunua, pasalamatin ninyo ang Diyos nga kamo mga Kristohanon. Amen. Okay, mo to ang pamahayag ni Bro Rene, ang atong Board of Governors members. O Bro Dani na kay kadugang. Mga kaigsunan ko, ang Judaism kon mga Hudiyo niadtong 950 BC nabuak ang grupo sa mga Israelita nga gikan kang Jacob. Nabuwag ni siya panahon ni Hari Solomon o ang 12 ka tribo, ang duha mao na siya, ang duha ka tribo mo na siya ang ginganlan o ginharian sa mga Huda kung Judaism. Ang napulo ka tribo nga mo na sila ang ginganlan og mga Samarianhon kon mga Samaritan. So duha ka ginharian nga nabuwag gikan kang Hari Solomon yadtong 950 BC. Ang ginharian sa Israel o ginharian sa Huda. So dunay Judaism o mga Samarianhon. Sa pag-abot sa 722 BC ang katapusan sa Samaria. O nagpaabot na lang ni sa panahon na ni Kristo. Ang mga Hudiyo nagpabilin sila ang Judaism kinin duha ka tribo, ang tribo ni Huda o ni Simeon mo ni siya ang duha kamo nagsuon nga naglain sa pangalan dinhi sa Huda kung Judaism. Nagpabilin sila nga sila ang higpit nga nagsunod sa balaod ni Moises nga kanini ang magpahulay sa adlaw nga Sabado tungod kay mao kani ang gihatag kanila pagawas gikan sa kaulipnan sa Ehipto nga adlaw nga Sabado pangilin sa pagsaylo. So nayon dinhi Jewish custom is observing the Sabbath day every 7 days. So may kalendaryo naman atong panahon na mga igsoon. Nana ang Egyptian calendar. O gingon man sab, the Babylonian belief in the sacredness of number 7, a belief probably linked either to the 4-7 phase of the moon on the 7 planets visible in heaven. So, gibutang dito sa ilaha ang mga pangalan sa mga planetas diha sa kalendaryo. Ug mao ni siya nga namugna kining gingon nga Sumerian calendar nga namugna natong 1700 BC.
World History by Human Experience, page 76, basahan ninyo. O giingon sab dinhi nga Babylonian calendar. So mo na ang Babylonian, mao na siyang Baghdad, mao na siyang Iraq, mao na siya karon, og dinhi ang mga Hudiyo gibihag. Mo na siya mga Hudiyo nabihag natong 700 BC dito sa Babylonia. Kon kining Iraq. Babylonia, mo ni siya ang Baghdad, center, the capital city of Iraq. Pagka 550 BC, gipauli sila ang mga Hudiyo og pagka 443 BC gitukod pagbalik ang templo dito sa Jerusalem. Og ang last prophet mao si Joel. So nagpabilin sila mga kaigsunan ko padayon sa pagsaulog sa adlaw nga igpapahulay nga mao na ingon pangilin sa pagsaylo. Panang atong mga kaigsunan nga nabihag usab ang mga Samarianhon mao na siya nga si Kristo nagpakatao na dining panahon na pag-abot sa 30 to 33 AD mao na ni siya si Kristo na ang gisunod kay tungod kay nagbuo si Kristo og iya nga grupo. Ug mao ni siya nga naghimo nga ang Sabado wala na nila tagda kundili ang Domingo na mao ang gipadayon ni Kristo. Ug sumala sa atong mabasa diya sa basahon diya sa atong Biblia nga nanglakaw sa adlaw nga Sabado. Nangutlo og uhay, nangukit, gisaway sa mga Sabadista, ang mga Hudiyo diay dili Sabadista. Ang mga Hudiyo nagsaway nga ano man ning imong kuan onya giayo ni Kristo ang mga masakiton sa adlaw ito mga gipapasan sa iyang duyan. So supak ni sa balaod sa mga nagsimba sa adlaw nga Sabado. So bot pasabot nga si Kristo Domingo na gyud. Ug karon atong napamatud-an baski sa atong ebanghelyo karong adlaw nga nagpakita si Kristo human siya nabanhaw siya sa adlaw nga Domingo, nagpakita sa mga apostoles sa mga Domingo, hantod pa ni pinising ani adto ni sa Pentecostes. Oo. So mo na siya mga kaigsunan ko nga ang atong sundod mo ni siya nga giingon ang Domingo nga sa Binisaya pa adlaw sa Ginoo. Kung atong in Englishon Lord's Day. Kung atong i-Latin Dies Domini. Pero napay kina mabawa nga adlaw sa adlaw. Ang adlaw nga SUN o ang adlaw nga DEY Sunday. O, klaro kayo. Karang Mo na siyang adlaw sa Ginoo, Lord's Day. karang Lord's Day bro sa pinadayag Logis. Di ka po na ilaga po ilugon na sa ato bro. Ilugon kay ang Lord's Day kuno dili mabasa ka Domingo. Ingon na diha nga adlaw sa Ginoo. Tama lagi sa pinadayag Logis. Sa adlaw sa Ginoo diha ako sa espiritu ug gikan sa akong luyo dadugog ko ang usa ka makusog nga tingog. Diba wa magkuan wa mingon nga Domingo. Mao na nga atong sabton unsa na nga pinulungan kay Domingo. Brother ni unsa mga pinulungan ng Domingo? Pinulungan is mga katsila, di ba? Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Katsila ni. Oh, aron makabasa tag Domingo, adto tas Biblia katsila. Ato so yan to ha. Pangita ko nung kinasila. Tradition ang lingwahe actual Spanish Bible translation. Oh. Kaya klaro kayo. Yeah. Paminaw. Pero on Domingo, que debajo el poder del Espíritu Santo, entonces escuché detrás de mi una voz más fuerte que sonaba como una trompeta. Oh, klaro ha? Domingo. Sikat sila. Nagyod, Domingo. Na Domingo. Pero sa Biblia gani ka Binisaya, wa gi makita ka Domingo. O magay Domingo sa Binisaya ka kuan. Binisaya ka Biblia. Nya mengen na sila. Di translation na ko na. Ato ko unsay ko ang kuan, ang original. Ala, original mo ta ato sundon. Og din unsa di ang Biblia di unsa ka pinulungan nagsugod unsay original katong gi-translate ni San Jeronimo
gikan sa Griego ngadto sa Latin. Ngadto sa Latin Vulgate. Oh, kani mga kuan diri. Sa Griego, bisan hilwason ang Griego, bro. Nga kuan, istoryahan. Hilwas na lang ka. Ha? Ayaw haghilwas. Ayaw na nagbasa na. Kaya otro po nang naminaw po kasabot. Ang Griego nga kuan, ang day anong masabtan diri, ang Griego kanang ingon nga kuan kanang Kyriake Himira. Ang buong pasabot ilang unsa buong pasabot ang Kyriake Himira mao na ito ang nakasuwat ito sa Revelation 1:10. Kanang ingon nga Kyriake Himira. So, ang buong pasabot ito sa Christian Greek weekday names sa to ba doon na mga kuan kanang sana mga sana doon na mga meaning sa English kayo Kyriake Himira ang buot sa Kyriake Sunday nya meaning na Lord's Day mana Unsa man ang Kyriake nga pinulungan? Griego Griego. Mali original Griego mga kaigsunan ko ang Kyriake. Kyriake Himira Lord's Day wala meaning Sa in English, Lord's Day. meaning Onya sa kinat sila Domingo. ya sa English po Sunday Sa in English, Sunday. Ayun na inyong iloga. ya Kaya alita mo sa na. kan ato no umoson kay sa gibase man is Gregorian calendar pod ang Gregorian calendar gibase ani pod alita sa Monday Deltira Diptira ya ang meaning dali sikan Kaduha. ya Tuesday ang Griego Trite ang meaning third Klaro ko kayong sika ng mandi. ya Wednesday ang meaning Titarte ang Griego Titarte kaya ang meaning ade fourth sa English ang Thursday ang Greek Pimte ang meaning fifth Lima. ang Friday, ang Greek sa Friday, ang Griego sa Friday, Paraskibe. Ito ang meaning ani, preparation. Mama ni ang meaning Paraskibe sa mga Hudyo, preparation. So ato sa kapito. Saturday, ang Greek sa Saturday, Sabaton. Sabaton. Kanya meaning, Sabat. Wala Lord's Day. Klaro, di ba bro? Mo na ila. Dili Lord's Day. Sabaton, Sabat, rest day ang ila. Igpapahulay sa mga Hudyo. Klaro kayo ba man klaro kayo nga sinuwat sa original gining sinuwat sa Griego nga kasuwat. Kadito man si San Juan magsuwat dito sa Patmos. Yuta man to sa Turkey. Sige mga klaro nga mo na siya. So mga kaigsunan ko atong naing linawon nga amo ng Domingo sa mga Katoliko. Onya sa mga Hudyo, inyo ang Sabado. Kay mama na gitugon dito nga ang pangilin sa pagsaylo, ika-14 ka adlaw. Sabado na. Unya ang ika-15, mo na siya ang pangilin sa pan nga walay patubo. So mo na siya ang giingon sa Ginoo. Nga naas karon pagtipik-tipik sa tinapay. So Domingo ang sa mga Katoliko. Mo na siya nga sa World History by O'Brien nag-ingon nga Sunday was kept holy from the time of the apostles. Gikan sa mga apostolis. Unya gisigundahan sa March 321 AD ni Constantine the Great. Sunday is the day of rest by the Christian. Unya giingnan sab sa ikatulo na sa apostolic letter of the Supreme Pontiff John Paul II, the keeping the Lord's Day holy. In the first place, therefore, Sunday is the day of rest because it is the day blessed by God and made holy by Him, set apart from the other days to be among of all of them Lord's Day, Dies Domini. Ang Dies mga Ginoo ko, adlaw kanang nagsiga o ang Domini Ginoo, adlaw sa Ginoo. Kinsa may naghimos adlaw, di ba ang Ginoo? O di unsay tawag? Adlaw sa Ginoo. Di man yawa ang naghimos adlaw. O di adlaw sa Ginoo. So magigsoon ako gipit dito sa oras. Sa sunod pohon. Okay. Ato nang tag-upan sa hamubong pag-ampo sa ngalan sa Man sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Dalaygon nga Dios nagadayeg salamat kami kanimo sa mga grasya ug panalangin. Ingon mo sab adtong mga matinabangon sa ani nga grupo Cor Cabildo sa Katolikong Pagtuo, dugagi sila mga grasya ug panalangin ug madugangan pa sa mga
sunod nga mga pamahayag nato sa mga pagkuro kabildo ning atong katoliko nga pagtuo. Kini tanan ng pangayo pinagi ni Kristo ang mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Man sa anak sa Dios, Espiritu Santo. Amen. Okay, daghang salamat kini Yusos Kanginan, Nestor Galiao, Por si Domingo Gani Paul. Dilda. Kini si Brother ni Murillo. Maayong Ay, ngudto. Naa ka ba'y duha-duha sa imong pagtuong katoliko? Gusto ka bang makahibalo sa imong pagtuo? Doon na ka ba'y mga pangutana nga kinahanglan